Patuloy naman ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng bagyong Basyang. Nilinaw din ng kagawaran na kahit wala sa evacuation center ay makakatanggap pa rin ng tulong. Si Nomar Corporal sa detalye. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang labis na inagupit ng bagyong Basyang, partikular sa Visayas. Kasabay nito, patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang malaman ang kabuang bilang ng mga naapektuhan sa kani-kanilang lugar. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, tinatayang 25 million pesos na laga ng relief goods ang nauna ng naipamahagi ng ahensya. Kabilang dito ang food at non-food items katulad ng hygiene kits at sleeping kits. Naka-standby din sa evacuation center ang kanilang mobile kitchen at water filling station upang makapagbigay ng libre at malinis na tubig para sa mga bakwit. Siniguro naman ng DSWD na sapat ang supply nila para tugunan sakaling may mga ilangan pa. And nakatugon tayo sa mga request ng mga local government units for augmentation support and relief assistance. So yun po yung ating tulong na naipaabot na sa mga iba't ibang mga local government units at nagpapatuloy po ang pagpapahatid natin ng tulong sa kanila. Binigyang din ni Dumlao na naging epektibo ang kanilang ginagawang hakbang, katuwang ang local government unit upang hikayatin ang mga mamamayan na manatili muna sa evacuation center sakaling may banta ng bagyo. Isa kasi anya sa rason kung bakit hindi umalis sa kanilang lugar ang isang pamilya ay dahil nandoon ang kanilang hanap buhay o kaya dahil sa mga maiiwan na alagang hayop. It would mean leaving a part of their lives. Ngayon ang ginagawa po natin, isinasama natin yung kanilang mga alaga. Yan po yung ginawa natin sa Albay, na kung saan nag-provide tayo ng cash for work interventions para po yung mga alagang hayop ng mga pamilyang lumikas ay may magbantay, may magpastol, at habang ginagawa po yan ng mga members of community ay nakakapag-earn nga po sila ng additional income through our cash for work interventions. Nilinaw naman ng DSWD na kahit wala sa evacuation center ay makakatanggap pa rin ng tulong mula sa kanila ang residenteng naapektuhan ng bagyo. In terms of social assistance, of course, nagpo-provide pa rin po tayo. But again, we insist na sila po ay lumikas, lalong-lalo na kung at risk na talaga po sila. Nagsimula na rin sa pagpapatayo ng evacuation centers, partikular sa mga lugar na laging dinadaanan o prone sa bagyo. Tugon ito ng pamahalaan sa siksikan sa paaralan na pangunahing ginagamit na silungan ng mga residente tuwing may kalamidad. Nauna sa balitang totoo at laging bago, Nomar Corporal, 13 sa tanghali ng Congress TV.